Faithfulness, standing firm in this corrupt generation. When we talk about corruption, unsa nga nasod ang unang musulod sa inyong hunahuna? Pilipinas. At least parehas tagtubag. When we talk about corruption in the government sa Philippines, what specific projects come first in your mind? Flood control. Now, given the chance to describe our family in one word, unsay usa ka single word nga imong gamiton to describe sa imong family? Unsay single word nga imong gamiton i-describe ang imong family? Last Wednesday, some of us nag-describe sa amo ang family, and I describe my family as amazing. In fact, naasay duha ka word, pero mas gipili na mo nga mas bukat sa amo ang amazing. Amazing kay nagabuhit mi og iro, manok, nga among i-consider nga among member sa family. Talagsara na siya kay dili man tanan ta ganahan niya na. Amazing tungod kay nagkalain-lain ang among explanations nga word. But when it comes to us, sa inyo nga, unsaon ninyo pag-describe ang inyong family, talking about family essentials. Moabot kahata sa word nga faithful in this corrupt generation? Can we describe our family as faithful? Or when we talk about faithfulness, musunod ba sa atong mind ang atong family? In fact, murag lisod siya kay bisan nga ni ang word nga peaceful, maglisod tag describe sa ato ang family as peaceful. Dahil uban, ingon sila, I describe my family in one word as crazy. Sa Bisaya, nagkabuang, nagkasalimuang. Wala nakibaloon sa ilang rason. But faithfulness is rare thing as of today. In the era of our government or sa ato ang community, what are the common thing that a Filipino people does when he or she sees somebody doing corruption? Unsa may kasagarang himuon sa uban, unsa may kasagarang himuon or bation sa ubang tao kung makita siya og tao nga naghimo og corruption. Sadly, ningon sila, mao naman ay sistema karon pastor. Mao naman ay sistema sa Pilipino or sa atong nasod karon. Some Filipinos respond according to my research as ganyan talaga ang buhay. No? When we see corruption, ang ibang mga Filipino family, ningon sila, that's just how life is. In anak na gyud ang kinabuhi. Na-feel nila nga they are powerless gikan sa or against this big fish nga naa sa ato ang government. Unya, mas kung naa sa ato ang barangay ang corruption, ang marites factor mooy mo overrule. Yan ang tabi-tabi sa palibot. Information travels fast sulod sa usa ka barangay. Especially kung mahitabo ang localized corruption within the barangay or within our neighborhood. Ma-expose na siya through sa marites, which eventually reaches sa mga local journalists or action programs kay ma-upload man siya sa Facebook. On the other hand, unsa may kasagarang ginahimo or unsa may kasagarang ma-feel sa ubang tao when they see people who runs against corruption. Unsa may kasagarang himuon sa uban or unsa may kasagarang batingon sa uban nga naa sila kauban sa community nga dili gid siya ganahan corruption, musukol gid siya, against gid siya. Unsa may kasagarang batingon sa mga Filipino people? According to research, maglantaw-lantaw sila sa palibot, ningon sila naa ba kahay kamera? Anong gahimo man ni siya maayo? Di ba? Naa ba kahay kamera sa palibot? O ang uban, mga na sila, unsa kahay motive aning tawhana nga nung nagpakabuutan-buutan man siya.
Usa kay motibo ani nga nagpakamatarong mo ni siya, naghimo mo ni siya maayo nga. Uso naman ni inani karon, uso naman ni corrupt karon. Is there a camera? What is the motive? Sa Tagalog pa nga sinultihan, sa mundo na nagiging tama ang mali at nagmimistulang mali ang paggawa ng tama. In a world nga mas pilion pa sa mga tao nga maghimog tarong kay maghimog dili maayo kay para sa uban mao man to insakto instead of doing sa maayo kay nga naman bari ang ato ang palibot karon kinsay kasagaran gina-persecute katong naghimo og maayo. Even in the government aha naman to mga tao nga nisukol about corruption. Dili na nato magkita sa Facebook, dili na nato magkita sa social media. Giban na sila, not because they are doing wrong, but because they are doing right. In this generation nga corrupt, can we remain faithful? Looking sa passage sa book of Genesis chapter 6, verses 1 to 22, we can see here nga ang kalibutan marked by a rapid growth but the spread of sin and the moral decline of the society also grew. Nagkaraghan ang mga tao kung imong madungog ganiya nga naanay existence sa Nephilim of which nga some commentators or mga bagitan nga mga theologians describe Nephilim as the fallen angels nga naging-intermarry sa mga tao nga babayi. Unya, mas nagkagrabe ang ilahang paghimo og dili maayo og nagkadaghan ang mga tao sa kalibutan niining panahona. The book of Genesis somewhere was written in the mount or in the wilderness of Sinai. Now, kung atong lantawon ang verses 1 to 4 sa book of Genesis chapter 6, naga-describe diha that the world is growing in number, but also the world is shrinking in holiness. Nagakadaghan ang mga tao sa kalibutan, pero nagkaunlod po in terms of holiness. There was a spiritual decline. Dili na mga faithful ang mga tao. Corruption, even sa ilahang hunahuna, kadayon nga himo. Unya, kung atong natawon diha, kini nga corruption nakita ni sa Dios sa verses 1 to 4. Pag-abot na ito sa verses 5 to 13, exact sa verse 8 and to 10, makita nato that God evaluated the humanity. Gi-evaluate sa Ginoo ang humankind o iyahang nakita nga grabe ang wickedness sa mga tao. Where in fact, naniabot siya sa punto that he was sorry. Nag-uol siya, naghimo niya ang katawhan. Some people says nga, nganong nagmahay man ang Ginoo nga, all-knowing man kaha siya. Nganong niabot man siya sa point nga magmahay, wala ba dahil niya na-anticipate daan nga, mahitabo ni in the future? Kung atong lantawon, the best way to interpret sa word nga, God is sorry, nga gihimo niya ang tao, sa pamaagi nga lang tao na to ni siya sa figure of speech nga gitawag ni siya sa study nga anthropomorphism. Unsa man ning word nga anthropomorphism, meaning acting like a human. In the human terms, mura ba og nabati ni Lord nga nag-uul siya while nasa sa stage that he acts like a human. Wherein nga ang characteristic sa tao na attribute ngadto sa Ginoo. Aron nga sa dihang isulat kini sa author, gusto sa author nga masabtan sa mga tao nga magbasa aning Genesis chapter 6 kung unsay gyud gibati sa Ginoo. Unsay gyud na feel ni Lord sa dihang nag-ingon siya nga he was sorry that he created man because of wickedness. It is a figure of speech, pasumbingay. Dili ni siya literal nga ang Ginoo wala sa kabalo nga mahitabo niya ito mao nagmahay siya. No, dili na mo ipasabot sa text. Pero naga-express kini nga ang Ginoo na feel niya ang grabing kaguol sa iyahang creation because of sin.
ug paunsa ni nag-uyanap sa tibuok kalibutan. Unya kung atong lantawon giunsa ni pag-assess sa Ginoo ang kalibutan, it was in the worst condition. Di ba? Na may mga higayon nga i-assess nato ang atong family. Maghunahuna ta ambot kung nag-assess ba mo sa inyong family sa diha ng utana ko kung i-describe ninyo in one word ang inyong family, i-assess ba ninyo kung saan ninyo pag-describe ang inyong pamilya. Pero during these days, the Lord assessed sa kalibutan nga iyang gihimo o sa iyang assessment, He found out that it was in the worst condition. Naasad, hindi kaaya-aya nga sitwasyon. Now, when we look at verse 5, kung atong lantawon, beginning sa verse 5 up to verse 13, ingon ang verse 5, then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth. Kung pwede na ito na ma-display sa screen. So verse 5, then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Gi-assess ni Lord ang iyang creation. Unya, kung imong lantawon diya, in the last part, mahiwala nato that the Lord created everything. Gihimo niya ning tanan. Kung imong subayon sa Genesis chapter 1 sa creation, pag human niya gihimo sa creation, ingon ang author, the Lord saw that it was good. Di ba? Na atong Sunday school, katong mga previous Sundays, sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created heavens and the earth up until He created human beings. Pag humanan ang tanan, ingon siya, it was good. Nindot ang iyang gihimo. Pag abot nato sa chapter 6, ingon si Lord, grabe ang corruption. Grabe ang wickedness. This time, sa pag-assess ni Lord sa kalibutan, He saw that the wickedness of man was great on earth. Imagine mo ng line, ingon siya, his heart was, the thoughts of his heart was only evil continually. Kung hisgutan nato ng word nga continually, probably bisan sa ilang pagpangaon, gahuna-huna sila dili maayong buhaton. And even sa ilang padulong sa pagkatulog, pagkaugma, gihuna-huna na nila daan o sa ilang dili maayong buhaton. Nga naman, kay sulod sa iyang kasing-kasing, grabe man ang iyang wickedness. Gi-describe sa Ginoo ang ilahang pagka-makasasala as naa sila sa worst condition. Ang ilahang intent, ang ilang thoughts, only evil. Kita ba kag tao nga kada adlaw dautan ang iyang gihuna-huna? Or mag-describe ka anong tawhana, naa ba kay tao nga ma-imagine sa imong mind nga kana siya digid ko muduol kay mahadlok kay murag pagmintig gihuna-hunag dautan. Inana pag-describe literally ang mga tao sa book of Genesis chapter 6. The earth was corrupt. Kung atong lantaon pag-abot sa verse 11, the earth was corrupt in the sight of God, and the earth was filled with violence. Kung imong lantaon ang verse 7, now the earth was corrupt in the sight of God, and the earth was filled with violence. Na ay patay, na ay bisag unsang mga dili maayong binuhatan. Abot sa punto nga ang Ginoo, He was sorry that He made man. Kung imong basahon ang book of Genesis chapter 6, wala lain nga word nga ginabalik-balik sa author kanang word nga corrupt. Corrupt. Ginapakita nato nga sa dihang gi-evaluate sa Ginoo ang kalibutan niining panahona, He saw corruption. Nakita niya ang pagkadautan sa mga tao niining kalibutan. That is why He was able to express, katong gitawag nato kaganiha nga anthropomorphism, ang pagbati nga gihulagway sama sa usa ka pagbati sa tawo, that God was sorry that He created man because of this corruption. Nakoy ka istoryahan na kagahapon. Ambot mi sa point sa among conversation nga nag-ingon ko ambot ko no saon pag-redeem sa Ginoo ang kalibutan. Wala naman tay flood karon kay nag-promise man ang Ginoo nga He will not send flood again the whole earth.
Although nga naatay makita sa laing mga lugar nga dunay baha, pero kaning panahon man gud the whole earth magud ni ang gi-describe dinhi. Usaon ka pag-redeem sa Ginoo ang kalibutan or ang Pilipinas nga inyo mang gi-describe ganiha nga og makahinumdum og kurang Pilipinas ang inyong mahinumduman. In the following verse, God made judgment. Sa dihang nakita ni Lord ang kalibutan nga grabe ang wickedness. So verse 5. In the following verse, ingon si Lord sa verse 7, I will blot out man whom I have created from the face of the land, from animals to creeping things and to birds of the sky, for I am sorry that I have made them. Some people will say nga, grabe pud ka-harsh ang Ginoo no nga iyahang mga gitugot nga mga matay ning mga tawhana, mga igsoon. Ingon pa sa amo ang mentor, kung dili nato masabtan ang pagkabalaan sa Dios o ang makasasala sa kalibutan, dili nato masabtan kung nganong gitugot niya ang baha. If we do not understand the holiness of God and the wickedness of men, you cannot understand why He sent the waters to flood the earth. Kung dili nato masabtan unsa ang pagkabalaan sa Dios o unsa ang pagkamakasasala sa kalibutan, dili nato masabtan kung nganong nagpadala ang Dios og baha sa tibuok kalibutan niining panahon. If we do not understand His holiness, if we do not understand His purity, and if we do not understand His perfection, kung paunsa niya gikasilagan ang sala, and yet ang mga tao nagpadayon sa pagkinabuhi niini, dili nato masabtan kung paunsa nag-release or nganong nag-release og judgment ang Ginoo during the time of Noah. Kaya usahay ang mga tao maghunahuna sila, gamay raman ning akong nahimo nga sala, pero kung atong sabton kung unsa kabalaan ang Dios compared sa pagkamakasasala sa mga tao, dili nato masabtan kung nganong gitugot sa Dios ang baha nga moabot. Tingali maghunahuna taon saon na lamang to mga inosente nga mga bata atong panahona. Nga wala man to sila nahimo pa. Pero ang naganindot sa diha nga ang Dios mag-release og judgment, usa ka makanindot kaayo nga butang. Kay bisan sa iyang judgment, God remains gracious. Sa dihang mo judge ang Ginoo, He remains gracious. From verses 5 to 13, except sa verse 8 to 10, we can see God nga gi-express niya ang iyang judgment, ang iyang verdict against the wickedness of men. Pero kung atong lantawon ang verses 8 to 10, take note sa word, ingon ang verse 8, but there was one man who found favor in the eyes of the Lord, and that was Noah. Bisan sa iyang pagka-judge, He remains gracious. Wala niya giingon nga among tanan. Kung dili na ay tao nga iyang gitagaan o gipa-experience siya sa grasya nga mao lamang si Noah ug ang iyang pamilya. Why? Because the Bible described Noah as a faithful and righteous and blameless man. When God judges, He remains gracious. Unya, kung atong lantawon, sa dihang nakaplagan sa Dios nga, kini si Noah o sa kamatarong nga tao, gitagaan siya taha sa Dios nga, mohimo og usa ka dako kaayo nga arka. I don't know kung naa sila'y model sa ark atong panahona. Kay first mani nga flood na nahitabo. Probably, naanay mamangka atong panahon na, pero dili na nakadako ang ilang ma-imagine when it comes to ark. Pero grabe ang pagka masinugtanon ni Noah nga naghimo siya og usa ka arka
of which nga he doesn't have an idea of what an ark looks like. Paghimo bagog butang nga wala ka kabalog unsay dagway, magkalang rakas gid na. Kaya wala man kay suhiron. Plus ang odor, ang baho sa hayop nga iyang kuyugon dito sa arka. Grabe. For how many days and years nga itong himuon o iyang kuyugon itong mga hayupa. But because he was righteous, he was blameless, he found favor in the eyes of God. And pag-abot nato sa verse 22, Noah did according to all that God had commanded him. And so, he did. Standing firm in this corrupt generation, to Noah, it was the ark that saved them from destruction. Di ba? Pag-abot sa flood, i-describe si Noah as faithful, walagad si Ginoo. Pero kung atong lantawon, paunsa ang redemption about humanity, when God sent flood, it was only through the ark nga gihimo ni Noah nga nakaluwas kaniya gikan sa destruction o sa iyang pamilya. Di ba? Walay laing tao nga nabilin. Si Noah lang o ang iyang pamilya o ang nakaluwas kanila from destruction is through the ark. Mautoy way of redeeming God's children. Noah brings his family to the ark. Gidala niya tanan ang iyang members sa family dito sa arka kay kabalos siya nga maabot ang panahon nga naay lunok. Walay laing nga makalingkawas kadto lang makasakay sa arka nga gipahimo sa iyaha sa Dios. So Noah did according to everything God had commanded him. Pag-abot nato sa redeeming nga panghitabo, wala laing nga gigamit ang Ginoo to save Noah from destruction. It was only through this ark nga iyahang gihimo. In our time today, wala na may arka ni Noah karon. How can we stand firm in this corrupt generation? Paano sa ta mahimong maluwas sa destruction nga pwedeng mahitabo in the future? It's only through the cross of Jesus. Noah bring his family to the ark. We today must bring our family to the cross of Jesus. And if we already bring our family to the cross of Jesus, we must be faithful amidst in this corrupt generation. Mga igsoon, kung gusto nato nga ma-preserve ang ato ang kinabuhi o ang atong pamilya gikan sa destruction o gikan sa corrupt o sa wickedness nga nagapanghitabo today, we must bring our family to the cross of Jesus. Pangutana, imo na bang nadala ang tanang membro sa imong pamilya ngadto sa cross? Dili tunda kong cross diha sa interior sa apir ba to? Dili katong cross ni Jesus. Maka-assure ba ta nga ang ato ang family mahimong ma-preserve from destruction? We can only preserve our family by coming into the cross of Jesus. And by then, kung mayon ka nga imo nang gidawat si Jesus, imo nang gidala ang imong pamilya ngadto sa cross ni Jesus, na maoy naghingpit sa salvation by the shedding of His blood. And by then, we must live faithfully to the Lord amidst niining corrupt generation. We need to stand firm in this corrupt generation. Standing firm in this corrupt generation implies that
as God's people, must be faithful, and they must turn away from corruption and wickedness. Again, standing firm in this corrupt generation implies that as God's people must be faithful, we must be faithful, and we need to turn away from corruption and wickedness. We need to come to the cross of Jesus. Karong taod-taod mag-partake man ta ni ining communion elements. We need to remember kung ano sa gihimo ni Jesus. After he was betrayed, he took bread. O niya, nag-officiate siya ni ining balaang panihapon. He died on the cross. O ang sibisan kinsa nga maduol ni atong cross ang ikamatyan ni Jesus. Sibisan kinsa nga mudawat kaniya ingon nga Dios o personal nga manluluwas. That's the only way that he or she can preserve his family from destruction. Una niyon ang libro sa John, gi-describe ni Jesus ang iyang kaugalingon that He is the way, He is the truth, and He is the life. Let us come to the cross of Jesus.